Hi guys, narito ang ikapitong part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Nang makarating na sila sa labas, patuloy lang sa pagsunod ang ating bida kay Mayor. Nagsalita ang bida, gusto kong humingi ng paumanhin sa nangyari noong araw na iyon. Napansin naman agad ito ni Mayor. Nagsalita naman si Mayor, ayos lang. Hindi mo naman ako pinagalitan. Mas malala pa nga ang mga narinig ko sa nakaraang mga taon, at nakayanan ko pa ring mabuhay. Pagtatanong ng bida, hindi mo ako kinamumuhian. Sagot naman ni Mayor, kinamumuhian. Sa totoo lang, kinamumuhian kita. Pero, may ginawa ka na nagpabago ng isip ko. Tanong ulit ng bida, anong ginawa ko? Saad ni Mayor, haha. Noong araw na biglang lumitaw sina Cheng Xiaofeng at Nutao, tumayo ka sa harap ko at ipinagtanggol mo ako. Siguro hindi mo iyon sinasadya, pero iyon ang unang pagkakataon na may gustong protektahan ako. Wika ng ating bida, hindi ko na matandaan, pero parang hindi ka nga nagkaroon ng madaling buhay. Saad ni Mayor, walang madaling buhay. Hindi mo ba alam na likas sa babae ang gumanap sa entablado na inilagay sa kanila ayon sa inaasahang papel? Wika ng ating bida, hehe, hindi ako nakikihalubilo masyado sa mga babae. Saad naman ni Mayor, talaga. Dagdag pa ng bida, tama, kaya nga pinagsamantalahan ninyong magkapatid ako ng ganito katagal. Hindi mo dapat sinabi iyan. Buti na lang wala si ate ngayon. Kung nandito siya, siguradong bogbog ka sa kanya. Ang kapatid mo, True Element Realm, First Phase. Ang galing niya. Masaya naman si Mayor habang kausap ang bida. Tumatawa ang ating bida nang bigla na lamang siyang napatitig kay Mayor. Saad ni Mayor, napakatapang mo pala. Walang lalaki ang nakipag-usap kay ate ng ganoon. At sinabi mo pa talaga sa kanya na malaki ang isang parte niya at maliit ang isa. Wika ng ating bida, siguro dahil sa damit niya, kaya sabihin mo sa kanya na huwag niya akong pansinin. Dagdag pa ni Mayor, kung ganoon, sa akin kaya. Mas balanse ba talaga? Nagsalita pa ang bida, napakaganda ng katawan mo. Hindi mo dapat maliitin ang sarili mo tungkol dito. Bahagya namang namula ang mukha ni Mayor. Nagtanong ang bida, gaano pa kalayo? Sumagot naman si Mayor, kailangan pa nating maglakad ng 2 oras. Bagamat bahagi pa rin ng Hefeng Forest ang lugar na iyon, maituturing na itong puso ng kagubatan. May minahan ng mineral doon sa ilalim ng lupa. Natuklasan ito ng Blood War Gang, kaya nagpapadala kami ng mga tauhan para magbantay at magsagawa ng operasyon ng pagmimina doon. Ang mga bagay na nakukuha namin doon ay talagang kahanga-hanga. Nagtanong na naman ang bida, gaano naman kaya kahanga-hanga? Paliwanag ni Mayor, 2 uri lang ng mineral ang naroon. Ang isa ay ang Dazzling Sunstone, at ang isa naman ay ang Shade Foundation Stone. Magkasalungat ang elemento ng 2 batong ito, pero hindi pa rin namin sigurado kung bakit nabuo ang mga ito sa iisang minahan. Wika ng ating bida, kakaiba nga iyan. Saad pa ni Mayor, iniisip din ng mga elite sa gang na may kakaiba sa minahan. Pero ilang taon na naming manina ito at wala kaming nakitang espesyal, hindi pa banggitin na kumita kami ng malaki mula sa minahan. Wika pa ng bida, ito ang swerte ng gang ninyo. Saad ni Mayor, sa totoo lang, nagkataon lang ito. Kung hindi mo ako nakita ngayon, hindi mo na ako mahahanap pagkatapos nito. Kaya, swerte mo rin ito. Nagtanong ang bida, saan ka pupunta? Saad ni Mayor, wala akong pupuntahan. Pagkatapos ng sinabi mo sa akin noong nakaraan, napagtanto ko na mali ang ginawa ko sa nakaraang mga taon. Kaya, nagpasya akong magsanay ng mag-isa. Kapag lumakas ako, susuportahan ko si Papa, tulad ng ginagawa ng ate ko. Wika ng ating bida, mabuti naman at naiisip mo yan. Dumating na sila sa Blood War Gang Mines. Saad ni Mayor, nandito na tayo. May tumawag sa kanya, young miss. Nakangiting sinabi ni Mayor, Grandpa Long.
Pagpapakilala niya sa nakatatanda, ito ang Vice Gang Leader Grandpa Long. Nagbigay galang ang bida, wika niya, isang karangalan, Master Long. Sabi ng matandang Long, "Young miss, bakit ka pumunta sa minahan? Madumi at mainit dito, at hindi ito lugar para sa iyo. Umuwi ka na agad, baka pag-alitan na naman ako ng papa mo." Saad ni Mayor, hindi niya gagawin iyon. Hindi maglalakas loob si papa na pag-alitan ka. 3 henerasyon ka nang naglilingkod, at igagalang ka lang ni papa. Grandpa Long, gusto ng kaibigan ko na humanap ng ilang miyembro natin para bumili ng isang bagay. Pwede mo ba kaming pagbigyan at papasukin? Sabi ng matandang Long, papasok sa minahan. Hindi siya isa sa atin, hindi ba? Sumagot naman ng may paggalang ang ating bida, isa akong disipulo mula sa Ling Xiao sect. Dagdag pa ng matandang Long, hindi ka maaaring payagang pumasok kung hindi ka miyembro ng gang. Kahit na miyembro ka, hindi ka maaaring pumasok ng walang pahintulot. Lalo na't tagalabas ka. Young miss, paano ka nakapagdala ng tagalabas dito? Bata ka pa at wala kang gaanong alam sa mundo. Sa nakaraang mga taon, malaki ang naitulong ng minahan na ito sa atin para kumita. Naiinggit na ang ilang tagalabas. Lalo na ang mga masasamang loob. Kung hindi dahil sa akin, nagkagulo na sana ang lugar na ito. Sa isip ng ating bida, nagpaparinig ang matandang ito, at hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Saad ni Mayor, Grandpa Long, nagkakamali ka. Wala siyang gustong tingnan, gusto lang niyang bumili ng isang bagay. Sabi ng matandang Long, bumili ng isang bagay. Ano naman kaya ang gusto niyang bilhin sa lugar na ito? Nakakatuwang dahilan. Hoy, hindi ko alintana kung ano ang layunin mo, umalis ka na dito. Kung maglakas loob ka pang magpakita ng pagmumukha mo dito, papatayin kita. Hinigpitan ng ating bida ang kanyang kamao. Sa isip niya, mayabang ang matandang ito. Pero kung kikilos ako laban sa kanya ngayon, ako ang mapapahamak. Napansin naman ito ng matandang Long. Sabi nito, lumaban ka kung kaya mo, walang hiya ka. Naglabas ng chi ang ating bida. Mabilis na kumilos ang matanda. Napakawalang galang. Gusto mo talagang lumaban. Sa isip ng bida, hindi ako makagalaw. Anong nangyayari? Pinigilan ba ako ng matanda? Akala mo hindi ko kaya? Ang unang galaw niya ay patayin ako sa kabila ng pagkakaiba ng lakas namin. Sumpa, kumilos ka. Pinipilit ng ating bida na makaalis. Sa ilang segundong pagitan, nagawa niyang makaalis. Nakaiwas siya sa ginawang pag-atake ng matanda. Napalingon naman dito ang matanda. Sa isip nito, paano nangyari iyon? Paano siya nakawala sa pagpigil ng isang tao mula sa Soul Reverie Realm? Paano mo nagawang makawala sa pagpigil ko? Mamamatay ka. Mabilis na namang sumugod ang matanda. Agad namang hamarang si Mayor. Grandpa Long, kaibigan ko siya. Anong ginagawa mo? Sabi ng matanda, lahat ng gustong mangalap ng impormasyon tungkol sa minahan ay papatayin. Ito ang utos ng gang leader. Saad ni Mayor, sabi ko sa iyo, kaibigan ko siya at bumibili lang siya ng isang bagay dito. Hindi siya nandito para mangalap ng impormasyon tungkol sa minahan. Grandpa Long, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi ng matanda, hindi ako nangangahas. Maniniwala ako sa mga salita ng young miss. Dagdag pa ni Mayor, kung ganoon, bakit mo ginawa ang ginawa mo? Sagot naman ng matanda, alam ko na ang pagkakamali ko, humihingi ako ng kapatawaran. Gayunpaman, hinihiling ko pa rin ang iyong pag-unawa sa bagay. Na ito, mahalaga ang minahan, hindi dapat payagan ang mga tagalabas sa anumang pagkakataon. Sigaw ng bida, sandali lang, Master. Master, hindi pa kita kayang tapatan sa kasalukuyan. Pero sa loob ng 5 taon, 10 taon, babalik ako para hamanin ka ulit. Sana mabuhay ka hanggang sa araw na iyon. Bigla namang tumawa ang matanda. Ha, sabi nito, hindi mo kailangang mag-alala kung mabubuhay ako para makita ang araw na iyon,
pero garantisado na hindi ka mabubuhay. Walang ingat na bata, alagaan mo ang sarili mo pagkatapos nito. Tugon ng ating bida, gagawin ko. Saad ni Mayer, pasensya na, pasensya na. Hindi ko alam na ganoon ang magiging reaksyon ni Grandpa Long. Kung alam ko lang, hindi sana kita dinala dito. Wika naman ng bida, ayos lang, sarili kong desisyon ang pumunta. Sa isip niya, buti na lang, nag-activate ang epekto ng imposing golden body ko sa kritikal na oras. Kung hindi, patay na ako. Hindi ka pinayagan ni Grandpa Long na pumasok sa minahan, at sa tingin ko ay hindi rin nararapat na ipagkait ko sa kanya kahit iyon na lang. Kaya, ako na ang bibili ng mga binhi para sa iyo, maghintay ka na lang dito. Sige, may naramdaman siyang kakaiba, parang may nakatitig sa akin kanina. At parang nagmula iyon sa isa sa mga gusaling iyon. Lolo, bakit hindi mo siya pinatay kanina? Sa proteksyon ni Mayer, walang paraan para magawa ko iyon. Kung ganoon, dapat mas lalo natin siyang patayin. Hindi ko pa nakikitang binibigyang pansin ni Mayer ang ibang lalaki. Kakaiba ang relasyon niya sa kanya. Kung papayagan natin siyang manatili, walang dadang magiging panganib siya. Hindi ko rin nakitang protektahan ni Mayer ang kahit sino. Ngayon, sinuwi pa niya ako para sa kanya. Kakaiba nga ito. Pumasok na si Mayer sa minahan, baka maaari mo siyang atakihin ulit. Hindi magiging problema kung atakihin ko siya. Madali rin para sa akin ang patayin siya. Pero kung magtatanim ng sama ng loob sa iyo si Mayer dahil sa pagkamatay niya, sa tingin mo ba ay sulit pa rin iyon? Hindi, pero ibig sabihin ba nito ay hahayaan ko na lang si Mayer at siya na ituloy ang relasyon nila? Hindi ko matitiis. Nako, ikaw, sumangguni ka sa kuya mo, tingnan mo kung paano niya tretuhin ang babaeng gusto niya. Kung gusto mo si Mayer, kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga bagay. Matutulungan kitang pumatay ng iba, pero hindi mo ako maaaring hilin na tulungan kang makuha ang puso ng isang babae. Walang anak na lalaki si Human at dalawa lang ang anak niyang babae, sina Joer at Mayer. Kung mapang-asawa ninyo ng kuya mo sila, mapapasakamay natin ang Blood War Gang. 3 henerasyon na kaming Long Clan ang naglilingkod ng may pawis at dugo para sa Blood War Gang, at oras na para matikman namin ang maging amo. Oo, panahon na nga para kami naman ang maging amo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi makakatakas si Mayer. Walang dad ang magagawang ligawan ni Kuya si Hu Joer. Oo, maganda at ambisyoso ka. Lolo, tungkol sa kanya. Humanap ka ng pagkakataon. Hindi siya gaanong kalakas, kaya mo na yan. Opo, bakit hindi pa rin nawawala ang titig? Yang Kai, bumalik ka na. Ibigay mo sa akin ang mga kamay mo. Agad niyang ibinigay sa ating bida ang mga pananim na buto. Ginawa ko ang ipinag-utos mo. Salamat. Nag-iisip ang bida. Dahil tinulungan mo ako, hayaan mo akong bayaran ang utang na loob na ito. Anong ibig mong sabihin? Sumunod ka sa akin. Sa kagubatan, habang sila ay naglalakad, narito na, tandaan mo kung saan ako nakatayo. May kakaiba dapat sa mga 70 zang sa ilalim ng lupa dito. Paano mo nalaman? Sanay ako sa isang martial art na nagpapahintulot sa akin na maramdaman ang anumang mayang elemental energy sa loob ng isang tiyak na lugar. Mayang elemental treasure sa lupa. Mula sa energy signature nito, mas dalisay ang enerhiya nito kaysa sa dazzling sunstone ng 100,000 beses. Ha? Naniniwala ka ba sa akin? Oo, naniniwala ako. Kung ganoon, ayos lang. Bagamat hindi ko alam kung ano ang naroon, magiging mahalaga iyon. At bukod pa roon, parang may iba pa. Hindi ko maramdaman kung ano talaga iyon. Posible na dahil sa pag-iral nila kaya mayroong ganoong minahan. Pero sa pagtatansya ko, anumang nakatago doon ang sikreto sa minahan na pagmamay-ari ninyo ng Blood War Gang. Sa isip niya, kung totoo ang sinabi ni Yang Kai, ang mga sikreto tungkol sa anumang nasa ilalim ng lupa ay napakahalaga. Isa kang matalinong babae, alam mo ang gagawin mo. Naiintindihan ko. Kung ganoon,
aalis na ako. Hayaan mo akong samahan ka ng kaunti pa. Hindi na kailangan. Kung ganoon, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Column. Sa isip ni Mir, sinabi sa akin ni Yang Kai ang isang napakahalagang impormasyon, ibig sabihin ay nagbago na ang tingin niya sa akin. Naalala ko noong nakaraan, hindi man lang niya ako pinansin at inutusan niya lang ako. Pero iba ngayon, napakatyaga niya sa akin. Napakalayang tao. Pagkatapos ng araw na napahiya siya ni Long Zaitian, patuloy na nagsasanay si Yang Kai sa tabi ng Kunlong Ravine. Sa panahong ito, lumalaki ng mabuti ang tatlong yang fruit trees. Pero may mga bagay pa rin na hindi nangyayari ayon sa plano. Pagkatapos magsanay ng husto sa loob ng 10 araw, nararamdaman ko na nasa tuktok na ako ng ika-9 na phase ng tempered body. Halos malampasan ko na ito, pero hindi ko mahanap ang pagkakataon. Bagamat sinasabi na ang paglusot sa ibang mundo ay hindi kasing simple ng paglusot sa ibang yugto at nangangailangan ng ilang pagkakataon. Nangangahulugan iyon na kahit sapat ang dami ng chi sa loob ng aking katawan. Kailangan kong hanapin ang tamang pagkakataon upang magkaroon ng pananaw sa kung ano ang dapat kong gawin. Sa bagay na iyon, kung wala ang bango na nagpapabagal sa akin, ang paggamit ko ng True Yang Mnemonic ay naging mas mabilis kaysa dati. Ngunit ang lahat ng liquid yang na nagawa ko nitong mga nakaraang araw ay ginamit upang pabilisin ang paglaki ng Free Yang Fruit Tree. Wala man lang akong iniwan kahit isang patak sa aking energy nexus. Hindi ko dapat masyadong isipin iyon at dapat na akong bumalik sa aking pagsasanay. Makalipas ang isang araw, nakakainis. Isang araw at isang gabi na ang nakalipas, ngunit hindi ko pa rin malusutan ang mga tanikala na bumibigkis sa akin. Bakit hindi ako makalusot? Ang mga nauna rito ay naging maayos, walang dahilan para hindi ko ito magawa. Sa isip ni Zin habang nagmamasid. Ito, ang yang na ito Kai. Ang kanyang chi signature ay may dalang isang bagay na malamig at masama. Paano kaya ito nangyari? Ito ay malinaw na isang senyales na siya ay kinakain ng kanyang mga panloob na demonyo. Ngunit siya ay nasa ika-9 na yugto pa lamang ng tempered body. Paano magkakaroon ng anumang posibilidad na lumitaw ang isang panloob na demonyo? Sa ganitong antas, walang martial artist ang may karapatang harapin ang kanilang mga panloob na demonyo. Kapag ang kanilang kapangyarihan ay umabot sa mas mataas na antas, maaabot nila ang kondisyon upang lumitaw ang sitwasyong ito sa kanilang pagsasanay. Kakaiba talaga ito. Bakit biglang lumitaw ang isang bugzo ng dalisay at condensed na nag-aapoy na enerhiya? Sa bugzo ng enerhiya na iyon, ang mga senyales na siya ay kinakain ng kanyang mga panloob na demonyo ay lubusang nasunog. Kahit na ang kanyang chi signature ay nag-stabilize, ito ang True Yang Vigor. Paano magkakaroon ng ganitong kadalisayan ng vigor? Maraming mga disipulo na sinanay sa Fire Elemental o Yang Elemental Martial Arts, ngunit wala sa kanila ang Yang Energy Yang ay kasing dalisay ng kanya. Teka, anong nangyayari ulit? Isang masamang enerhiya ang pumalit sa nag-aapoy na chi, at dahan-dahang kumalat sa kanyang katawan. Muli siyang pumasok sa maagang yugto kung saan kakainin siya ng kanyang mga panloob na demonyo. Isa pang pagsabog ng True Yang Vigor ang sumulpot at pinigilan muli ang kasamaang ito. Hindi pa ako nakakita ng martial artist na dumaranas ng ganitong kakaibang sitwasyon kapag sinusubukang lumusot sa Chi Refining Realm. Karaniwan, ang paglusot sa Chi Refining Stage ay sasalubungin ng ilang natural na paghihirap. Ngunit sa ganitong kababang realm, ang kailangan lang gawin ay magsumikap upang malusutan ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai ay malinaw na iba. Ang paglaban na kinakaharap niya ay mas malaki kaysa sa sinuman. Maaari pa itong maihambing sa noong ako ay nagkakaroon ng paglusot sa susunod na realm. Ang magulong pakiramdam na ito. Ganito ba ang pakiramdam ng paglusot sa Chi Refining Realm? Mayroong dalawang magkaibang enerhiya na naglalabanan sa loob ko. Ang isa ay ang True Yang Chi na nabuo ko sa pamamagitan ng pagsasanay,
at ang isa pa ay isang masamang chi na nagmumula sa aking mga buto. Dalawang magkaibang chi ang gumamit sa aking katawan bilang isang larangan ng digmaan. Kapag nangingibabaw ang masamang chi, nakakakilig na mga kaisipan at pagkauhaw sa dugo ang pumupuno sa aking isip at puso. Napakalakas nito na gusto kong makahanap ng isang taong papatayin. Kapag nangingibabaw ang true yang chi, nagiging malinaw ang aking isip at nagiging magaan ang aking katawan. Nahihirapan ang bida. Ang dalawang chi na ito ay patuloy na naghihilaan. Kailan kaya ito matatapos? Habang mabilis na tumatakbo si Zin. Hindi ko siya maaaring iwanan ng ganyan. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na makilala niya ako. Dapat akong magpalat ng kasuotan. Kung magpapatuloy iyon, mapapahamak siya. Kailangan ko siyang tulungan. Karaniwan, hindi maaaring gambole ng isang tao sa panahon ng isang paglusot. Ngunit may isang walang patid na fighting spirit na kumukulo sa loob ng kanyang katawan. Iyon ay isang fighting spirit na nagugutom sa binyag ng dugo. Ang fighting spirit na ito ang nagpapahirap sa kanya. Sa labanan lamang ko siya matutulungan na makalaya mula rito. Sana walang masamang nangyari mula nang umalis ako. Nagulat siya sa kanyang nakita. Mayroon pang mas maraming paggalaw kaysa dati. Hindi na ito maaaring maghintay. Hahawakan niya ang ating bida. Nang malapit na niya itong mahawakan. Nang madamdaman ito ng bida. Sino iyan? Sa isip niya, hindi bale. Ang fighting spirit sa aking katawan ay tumataas. At nag-aalala ako na walang paraan para mailabas ko ito. Agad siyang sumabay sa pag-atake. Parehas lang dumistansya. Mabilis ang paggalaw ng. Sa isip niya, ano ito? Bagamat inayos ko ang aking lakas sa ikatlong yugto ng Chi Refining Realm, ngunit hindi dapat kami magkapantay. Sa katunayan, dapat ko siyang malampasan. Bakit isang maliit na babae? Nang marinig na ito, nagmadali siyang kumilos ng mabilis. Papasugod sa ating bida. Palad ang kanyang gagamitin pang atake. Mga pansin ito ng bida. Mabilis siyang umilag. Naghanda ng counter-attack. Napansin naman agad ito ni Zin. Ginamit niya ang kanyang footwork. Kaagad niyang nailihis ang pag-atake ng bida. Kasunod nito bitaw ng solidong suntok. Naramdaman ito ng bida. Kaagad iyan kumanti ng pag-atake. Ngunit nahahawak lamang ito ni Zin. Sabay patama na naman sa ating bida. Gumawa na naman ng pag-atake ang bida, ngunit kitang-kita ito ni Zin. Mabilis itong umatras. Buwizat, bahagya lamang siyang mas mahusay kaysa sa akin, at kaya na niya akong paglaruan na parang hayop. Sa pagsasabi ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin, karapat-dapat ka sa pambubugbog na iyon. Patuloy ang pagpatak ng mga pawis. Ngunit ang pangiti laman siya. Sino ang nagpadala sa iyo upang patayin ako? Si Yang Kai ay nakalusot na sa tempered body phase at nakapasok na sa Chi Refining phase. Ngunit hindi tumigil ang mga paglusot, at patuloy na tumataas ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka magsasalita. Agad sumugod ang bida, ngunit nasasanggalang ni Zin. Ang kanyang bawat pag-atake. Ang kanyang bawat strike ay naglalaman ng isang searing hot chi. Sa bawat oras na madaplisan ako ng kanyang mga strike, kailangan kong hatiin ang ilan sa aking atensyon upang alisin ang pure yang chi na sumalakay sa aking katawan. Mukhang minamaliit ko ang kadalisayan ng true yang vigor na ito. Hindi ito basta-basta mabubuo ng normal na martial arts. Sinasabayan lamang ni Zin ang mga pag-atake ng bida. Habang nakapokus sa paglalaban, may nakita ang bida. Ang markang iyon, napagtanto ko na, kamukha mo ang isa sa aking mga senior martial sister. Kailan ko naibunyag ang aking sarili? Hey, kinuha ka ng ating bida ang kamay ni Zin. O hindi, mukhang tama ang hinala ko. Hindi ko maaaring hayaan siyang alisin ang aking maskara. Inatake niya ang bida gamit ang kanyang palad. Agad namang natamba ang bida. Nagsasabi lamang ako, at ganoon na lamang ang kanyang reaksyon. Napakalakas ng kanyang strike. Nasaan siya? Huwag mong sabihing totoo iyon. Sa pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at sa akin,
Kung gusto niya akong patayin, kasing dali lang ng pagtaas ng kanyang kamay. Hindi na kailangang makipaglaban ng gusto ng ganoon katagal. Pagkatapos ng labanang iyon, nabali na ang mga tanikala sa akin. Habang sinisipsip ko ang enerhiya sa langit at lupa sa aking sarili, ginagabayan ko ang dakilang natural na enerhiya na ito upang damaloy sa loob ng aking katawan, upang palakasin at linisin ang aking mga meridian at buto. Kapag ang bawat martial artist ay nakalusot sa ibang realm, magkakaroon sila ng ilang pagkakataon. Kung tungkol sa kung gaano karaming benepisyo ang maaari kong makuha mula rito, depende ito sa aking sariling swerte. 100 zang ang layo. Hindi ko akalain na makikita ni Yang Kai ang aking pagkakakilanlan. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa ko siyang tulungan sa kanyang paglusot. May saysay na iyon, kahit papaano. Nang may anino sa likod ng puno. Sino iyan? Pagbati, sect leader. Hindi ka isang disipulo ng Ling Xiao sect, hindi na kailangan ng ganoong mga formalidad. Ngunit ang sect leader at ang aking guro ay mabuting magkaibigan, kung gayon ikaw ay natural na aking elder din. Napakaswerte ni Meng Wuyan na nakahanap siya ng isang mahusay na disipulo na tulad mo. Kung tungkol sa dalawang iyon na aking, naglagay ng aura ang sect leader sa kanyang kamay. Sabay tumulak ito sa hangin. Nang laki naman ang mga mata ni Zin. Sa isip niya, pakiramdam ko ay parang ang langit at lupa ng lugar na iyon ay nahiwalay. Parang isang invisible hand na pinuprotektahan ito mula sa anumang pagtatangka na maniktik sa lugar na iyon. Ang paglusot ng batang iyon ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa pagkakataong ito. Upang maiwasan ang iba na makakita nito, pinakamahusay na pigilan ito sa simula pa lamang. Bakit nagbibigay ng labis na atensyon ang sect leader kay Yang Kai? Mas mabuti pang tingnan ko kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Mas lumakas ang aura ng bida. Ang paligid ni Yang Kai, kahit man lang sa loob ng 10 zang, ay nagpabagabag sa hangin sa isang bagyo. Malinaw na hindi. Ito maliit na kaguluhan. Lumulusot pa lamang siya sa Chi Refining Realm, paano ito nangyayari? Ang katawan ni Yang Kai ay lumaki sa laki na iyon. Gaano karaming enerhiya mula sa langit at lupa ang kanyang nasipsip. Kahit na sa pamamaraan ng sect leader na humaharang sa akin, nararamdaman ko pa rin ang Chi signature mula sa loob na maaaring magdulot ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Nang laki ang kanyang mga mata, lumabas ang napakatinding aura na nanggaling sa bangin. Iyon ay, ang Yang Origin Chi. Agad itong inabsorb ng bida. Sa unang pagkakataon, sinipsip ni Yang Kai ang enerhiya mula sa langit at lupa. Sa pangalawang pagkakataon, sinipsip niya ang Yang Origin Chi. Bagamat maaari itong ituring bilang isang uri ng enerhiya na nagmula sa langit at lupa, ngunit ito ay isang solong elemento pa rin. Tapos na, binawi niya ang kanyang kalasag. Ako ay aalis na. Pakikumusta ang iyong guro sa akin. Siyempre, mas mabuti pang pumunta ako at tingnan kung saang phase nakalusot si Yang Kai. Habang patuloy siyang nakamasid, hindi pa rin niya maiwasang mamangha. Chi Refining Realm Second Phase. Talagang umabot siya sa ikalawang phase ng Chi Refining Realm. Nananaginip ba ako? Hindi lamang siya lumusot sa isang malaking realm, lumusot pa siya sa isa pang maliit na realm gamit iyon bilang batayan. Bagamat ang aking pagsasanay ay maaaring ituring na mabilis hanggang ngayon, ngunit ang bawat paglusot ay ginawa ng nararapat. Hindi pa ako nakalusot sa dalawang realm ng sabay. Nakikita ko, nagpatuloy ang bida. Chi Refining Realm Third Phase. Halimaw, 2 oras na ang nakalipas, at wala na siyang anumang paglusot. Dapat na akong umalis. Tuluyan na siyang umalis. Nang ako ay lumulusot, 2 enerhiya ang pumasok sa aking katawan isa-isa. Ang isa ay ang malalakas na enerhiya ng langit at lupa. Gayunpaman, ang enerhiya ay hindi pumasok sa aking energy nexus. Maliban sa isang bahagi nito na ginamit upang linisin ang aking katawan, ang natitira ay sinipsip ng aking mga buto.
Ang isa pang enerhiya ay ang Yang Origin Chi na nagmula sa ilalim ng Kunlong Ravine. Ang mga ito ay na-convert sa 5 patak ng liquid Yang, at tahimik na lumubog sa aking energy nexus. Isang landas ang dahan-daw ang naging malinaw sa akin sa panahon ng aking paglusot. Bagamat ang aking imposing golden body ay maaaring dagdagan ng aking battle prowess kapag ako ay nasugatan o nakakaramdam ng sakit. Ang paggamit nito upang dagdagan ang aking battle power ay nangangailangan ng enerhiya upang mapanatili ito. Kailangan itong magmula sa isang lugar. Kung iisipin mo ito sa ganoong paraan, makatuwiran para dito na masipsip ang malalakas na enerhiya ng langit at lupa. Ang malalakas na enerhiya ng langit at lupa na ito ay maaaring masipsip nito, at kapag kailangan ko itong muli, ibabalik nito ang mga enerhiya sa akin. Sa lahat ng oras na ito, akala ko ay maaari lamang akong sumipsip ng Yang Elemental Energies. Mukhang sulit na subukan ang hypothesis na ito. Kung maaari ko talagang sipsipin ang iba pang mga uri ng enerhiya maliban sa Yang Elemental Energies, kung gayon ang aking pagsasanay ay maaaring maging mas mahusay. Sa bagay na iyon, lumusot ako sa ikatlong phase ng Chi Refining Realm. Ang Chi sa aking katawan ay nagsimulang damaloy, at iyon ang tungkol sa Chi Refining Realm. Bagamat mayroon ng maraming Chi sa aking katawan, ang kasalukuyang paglusot na ito ay mahalaga. Ang Chi sa aking katawan ay maaari na ngayong damaloy sa isang pabilog na paggalaw sa aking buong katawan. Sa pamamagitan ng pagtulay sa langit at lupa, ang bilis para sa pagdaloy ng True Yang Mnemonic ay tumaas ng malaki. Hindi pa banggitin, pagkatapos lumusot sa realm na ito, masasabi na ang pagsasanay ay magiging mas madali kaysa sa tempered body realm sa isang degree. Siyempre, ang premise ay mayroon akong isang mahusay na lokasyon ng pagsasanay. Nararamdaman ko pa nga ang mundo ng iba ngayon. Ang aking mga mata at tainga ay naging napakalinaw. Nararamdaman ko pa nga ang paghinga ng iba sa loob ng 50 zang. Pagsarado na niya ng pinto may narinig siya. Boses ba iyon ni Sumo? Binugbog na naman ba siya? Ngunit ito ay sa loob ng sect. Kung binugbog siya ng iba, kung gayon ito ay mula sa isang hamon. Kung ito ay dahil sa kanyang sariling kahinaan, kung gayon hindi niya maaaring sisihin ang sinuman. Dahil mayroon akong ilang libreng oras, pupunta ako at titingnan ang kaguluhan. Sumingit siya sa kaguluhan. Ang dalawang grupo ay mainit sa isa't isa. Ang sitwasyon ay hindi mukhang tama. Pakiusap, padaanin niyo ako. Nang makalapit ang bida, agad siyang may napansin. Kay Sumo na galit na galit. Ano, iyon lang ba? Tumahimik ka. Tumama ang suntok ni Sumo sa kanyang katawan, ngunit hindi man lang siya natinag. Ang mga chi signature ng dalawang iyon ay halos magkapareho, kaya ibig sabihin, magkatulad din ang kanilang lakas. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakaiba kapag sila ay naglaban? Anong nangyayari, Senior Brother Yang? Paano hindi naging laban si Sumo? Ang kanilang lakas ay halos magkapareho, hindi ba? Si Sumo ay nasa ikalawang yugto ng Chi Refining Realm, habang ang isa ay nasa ikatlong yugto ng Chi Refining Realm. Kung sila ay maglalaban ng patas, kahit na hindi siya laban, hindi siya makakaligtas ng walang pinsala. Ngunit siya ay walang hiya. Nagsuot pa siya ng defensive treasure sa isang sparring sa pagitan ng mga disipulo ng parehong sekta. Paano magiging epektibo ang pamamaraan ni Young Master Su? Defensive treasure. Oo, siya ang apo ng unang elder, at ang kanyang pangalan ay Wei Zuang. Ang kanyang defensive treasure ay ibinigay ng unang elder. Isa pang mayaman na second generation. Ang una at ikalawang elder ay magkaaway, at ito ang dahilan kung bakit hindi rin magkasundo sina Young Master Su at Wei Zuang. Tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang turuan si Young Master Su ng isang aral. Kaya, ito ay isang nakakainip na alitan. Senior Brother Yang, mangyaring mag-isip ng paraan upang iligtas si Young Master Su. Alam mo ang kanyang ugali, kung ipagpapatuloy niya ito, tiyak na masasaktan siya ng husto.
Kung hindi ka kasing lakas ng ibang tao, ikaw ay mabubugbog sa isang sparring sa pagitan ng mga disipulo mula sa parehong sekta. Huwag mong sabihin sa akin na ang isang disipulo mula sa Lingxiao sect ay natatakot dito. Ngunit ang laban na ito ay hindi patas. Si Wei Zuang ay umaasa lamang sa kapangyarihan mula sa treasure. Ang mundong ito ay, syempre, hindi patas. Ang malakas ay naninila sa mahina at ang pinakamalakas ang nagiging tuktok. Dapat alam na ninyong lahat ito. Sugatan na si Sumo. Halika, Sumo. Lumapit ka lang sa akin. Tatayo ako dito ngayon at hindi ako gagalaw kahit 1 pulgada. Kung mapapasakit mo ako kahit kaunti, susuko ako. Tanggalin mo ang turtle shell na iyan kung kaya mo. Kung hindi kita mabubugbog, hindi ka magiging apo ko. Kay tapang, sinasamantala mo ako. Magbabayad ka sa iyong walang galang na mga salita. Dumpensa si Sumo, ngunit agad siyang tinamaan ng pag-atake. Sabay sipa nito, kaagad natamba si Sumo. At natamba ka na lang basta. Hindi ito ang oras para matulog. Kung tatawagan mo akong lolo, marahil ay magpapakita ako ng awa sa iyo. Hey, Ninas ito, how dare you laugh? How dare you laugh? How dare you laugh? Young Master Su, gusto mo siyang iligtas. Nag-iisip ang mga ito. Tinanong kita kung gusto mo siyang iligtas. Kung gusto mo, lumuhad ka. Natigilan ang mga ito. Lumuhad at magbigay galang sa akin. Kung maganda ang pakiramdam ko, palalayain ko siya ngayon. Huwag kang makinig sa kanya. Tumahimik ka. Habang nakikita ito ni Yuntian, napansin naman ng bida. Hindi ko napagtanto na gagawin nila iyon para kay Sumo. Ha! Hindi sila mukhang ganoon, ngunit ang mga aso na iyong sinanay ay napakasunurin. Habang nakaluhod ang kanyang mga kasamahan, si Sumo ay napaluha, at, hindi ko nakikita ang iyong katapatan kung nakaluhod ka lang. Mangyaring magpakita ng awa, Senior Brother Wei. Isipin mo na sina Li Yuntian at ang iba pa ay napakaranggal. Wei Zuang, ipinapangako ko na ikaw at ako ay magiging mortal na magkaaway. Pareho ang iniisip ko. Tinamaan sa dibdib si Sumo. Young Master Su, kayo, huwag hayaan ang sinuman sa kanila na makatakas. Opo, mga bastardo, sana ay ayos lang si Sumo. Senior Marshal Brother, ako ay mapapasailalim sa iyong pagtuturo. Malapit na sa kanya ang isang disipulo. Agad niya itong binigyan ng sipa. Nang lumipad ang isang disipulo sa ginawang sipa ng ating bida. Ang lalaking ito ay hindi isa sa mga alipores ni Sumo. Paano siya naglakas loob na tingnan ang mga pinsala ni Sumo sa harap ko? Ibig sabihin, hindi niya ako tinatrato bilang isang banta. Magaling. Nahimete lang siya. Sino ka? Tinanong kita. Sino ka? Disciple on trial Yang Kai. Ako ay mapapasailalim sa iyong pagtuturo. Yang Kai. Ikaw ba si Yang Kai na sumikat? Hindi ako sigurado. Ngunit kung walang ibang tao na tinatawag na Yang Kai sa loob ng sekta, kung gayon ako si Yang Kai. Siguro nagbibiro ka. Ang isang hamak na disciple on trial na tulad mo ay may lakas ng loob na hamonin ako. Mayroon ka bang pahintulot na gawin iyon? Ayon sa mga patakaran ng sekta, ang mga disipulo ay maaaring hamonin ang isa't isa hanggat ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas ay mas mababa sa 3 yugto. Ako ay nasa 3 yugto ng Chi Refining Realm. Ano ka? Chi Refining Realm 3 yugto. Imposible, naabot na ni Yang Kai ang 3 yugto ng Chi Refining Realm. Hindi ba't kaka-rating niya lang sa Tempered Body Realm 3 yugto 3 taon na ang nakalipas? Naalala ko ba ng mali? Kakaiba, hindi pa katagal nang hamonin ako ni Yang Kai, at siya ay nasa 8 yugto pa lamang ng Tempered Body Realm. Paano niya naabot ang realm na iyon sa loob ng halos 1 buwan? Dahil naabot na niya ang Chi Refining Realm, bakit isa pa rin siyang disciple on trial? Mayroon na akong pahintulot na hamonin ka ngayon, tama. Kung talagang mayroon kang ganoong kapangyarihan, kung gayon mayroon kang karapatang iyon. Kung hindi ka natatakot mamatay, sana ay hindi ka rin natatakot mamatay.
Kay hambog, halika, hahayaan kitang suntukin ako ng isang beses bilang isang pagsubok. Agad sumuntok ang bida, ngunit may napansin siya. Ginamit ko na ang True Yang Chi, ngunit hindi lamang ako nabigo na saktan siya, ngunit nasugatan din ako ng sarili kong chi. Haha, sobra mong tinansya ang sarili mong lakas. Natigilan siya, ngumiti ng kakaiba ang bida. Ano ang willpower na ito? Pinagsalubong niya ang kanyang dalawang palad, na may nabuo ditong kulay pula. Agad niya itong hinawakan. Natulala naman ang disipulo na ito. Agad gumawa ng slash ang ating bida. Bakit bahagyang malamig ang aking tiyan? Ang aking cloud-woven chainmail. Ang cloud-woven chainmail na ito ay isang middle average level defensive treasure. Habang hindi ito isang high tier, ang mga martial artist mula sa Chi-refining realm ay karaniwang hindi maaaring lumabag sa pamamagitan ng mga depensa nito. Ngunit ngayon, sa isang round, ito ay na-slash ng isang disciple on training na nasa ikatlong yugto ng Chi-refining realm. Hey! Anong sandata ang ginamit niya kanina? Huwag mong sabihin sa akin na ang kulay pulang sandata ay isang treasure din. Mabilis itong sumugod. Paano mo nagawang sirain ang aking treasure? Gusto kitang mamatay. Habang hawak-hawak ng ating bida ang kanyang ginawa, gumawa siya ng slash sa iba't ibang direksyon. Ngumiti lang ang bida, habang tak-anta naman siya. Napalingon siya sa kanyang katawan. Puno ng slash ang buong katawan niya. Ang iyong defensive treasure ay hindi mukhang marami. Isipin mo na ang mga blades na nilikha gamit ang liquid yang ay maaaring maging napakatalam. Dare you to hurt me? Hindi mo dapat alam na ang aking lolo ay ang unang elder. Kung maglakas loob kang saktan ako, kung gayon ikaw ay patay na. Iniisip ko kung ikaw o ako ang unang mamamatay. Ibinaon pa ng bida. Dare you? Nagawa ko na, at tinatanong mo pa rin kung maglakas loob akong gawin ito. Patuloy ang pagdurugo. Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ng aking lolo? Sa isang sparring session sa pagitan ng mga disipulo ng parehong sekta, kami ay nagtataglay ng lahat ng mga responsibilidad. Kahit buhay at kamatayan, ang iyong pamamaraan ay nabigo sa iyo, at dahil dito, wala kang dapat sisihin para sa iyong sariling kamatayan. Kaya ano kung ito ang unang elder? Ang Ling Xiao sect ay hindi kanya. Siraulo siya. Ako, bago mo sabihin na susuko ka, papatayin kita. Kaya mas mabuti na huwag mong isipin iyon. Susuko na sana ako kanina. Sa isang sparring session sa pagitan ng mga disipulo ng parehong sekta, kapag nararamdaman ng isa na ang kanyang lakas ay hindi sapat, maaari siyang sumuko, at ang kabilang partido ay hindi maaaring magpatuloy. Ngunit ngayon, hindi ako naglakas loob na sabihin ang salitang iyon. Nakikita ko sa kanyang mga mata na hindi siya nagbibiro, seryoso siya. Ano ang gusto mo kung gayon? Wala akong gusto. Nararamdaman ko lang na hindi ka laban ni Sumo. Ang tanging dahilan kung bakit ka nanalo ay dahil ginamit mo ang kapangyarihan ng isang treasure. Hindi ako laban sa kanya. Paano ako hindi laban sa kanya? Mas malakas ako, at nanggaling ako sa mas magandang pamilya. Paano ako hindi laban sa kanya? Hindi ka naniniwala sa akin. Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Hindi ako makagalaw. Ikaw, gusto mong iligtas ang iyong young master Wei Zuang. Napaisipan ang mga ito. Kung gusto mo siyang iligtas, kung gayon lumuhad at magbigay galang sa akin. Kung maganda ang pakiramdam ko, hahayaan ko siyang mabuhay. Hindi ba ito ang sinabi ni Wei Zuang sa mga alipores ni Sumo? Kaya gusto mo siyang mamatay. Kung ang sandatang ito ay pupunta pa, itutulak nito ang aking puso ng direkta. Bakit nakatayo pa rin kayo? Lumuhad kayo ngayon. Kung mamatay ako, walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Mabilis. Ayaw nyo bang mabuhay? Nagkatinginan ng dalawa. Agad ang mga itong lumuhad. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba sa pagitan ni Sumo at Mu. Masaya ka na ngayon. Wait. Huwag mong sabihin sa akin na. Tumigil kayong lahat. Nang bigla na lang may sumulpot sa harap ng ating bida.
Agad siya nitong inatake. Senior Brother Yang. Ayos ka lang ba, Senior Brother Yang? Sino iyon? Young Master Zuang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung gayon iyon ang pinakamagandang bagay. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkahuli. Hindi ka naman huli. Tama iyan, Senior Brother Cao. Bilang isang disipulo sa ilalim ng pagpapatupad, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung may isang tao na nagkasala ng pagpatay sa loob ng sekta, ano ang kanyang parusa? Iyon ay depende sa sitwasyon. Ang mas magaan na sentensya ay ang pagbali ng mga paa at kamay ng tao at palayasin mula sa sekta. Ang mas mabigat na sentensya ay ang agarang pagbitay at gamitin bilang isang aral sa iba. Sinubukan akong patayin ng taong iyon kanina, Senior Brother Cao. Gawin mo ang dapat mong gawin. Totoo ba iyan? Hindi mo ba nakita ang lahat ng dumating ka, Senior Brother Cao? Tama iyan. Nakita ko na kumuha ang disipulo na ito ng isang sandata at idiniin ito sa dibdib ni Young Master Zuang. Kung hindi dahil sa aking napapanahong intervention, si Young Master Zuang ay napatay na sana. Ang lalaking ito ay tunay na matapang, na nakagawa ng gayong mabigat na krimen sa liwanag ng araw. Kalokohan. Kanina si Senior Brother Yang ay nakikipag-spar lang kay Wei Zuang. Hindi ito kasing seryoso ng sinabi mo. Ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ng pagbaluktot sa katotohanan tulad niyan? Ito ba ay isang simpleng sparring lang? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iba pang mga senior at junior na nanonood nito mula sa simula, lahat ng mga tao dito ay maaaring magpatunay para sa amin. Hindi pa banggitin, si Wei Zuang ang unang nagsimula nito. Si Senior Brother Yang ang hinihila sa bagay na ito. Mayroon bang mga saksi? May gustong magpatutuo. Dapat tayong umalis. Siya ang apo ng unang elder. Hindi natin siya kayang labanan. Kami ay lumahok sa kabuuan nito. Alam namin ang lahat tungkol sa mga detalye. Kami ang mga saksi. Lahat kayo ay nasangkot sa labanan at sa makatuwid ay bahagi ng krimen. Paano kayo magkakaroon ng karapatang magpatutuo? Labanan. Malinaw na ang mga alipors ni Wei Zuang ang nag-provoke sa amin. Hindi namin sinimulan ang labanan. Hao Zhenguan, huwag mong isipin na maaari mong gawin ang anumang gusto mo dahil lamang sa ikaw ay isang disipulo ng Enforcement Hall. Ang Ling Xiao sect ay hindi iyong laruan. Itigil mo ang iyong kapangahasan. Ang Enforcement Hall ay kumakatawan sa mga patakaran ng sekta, at kami ay palaging patas at makatarungan. Naglakas loob kang tawagin ang aming awtoridad sa tanong. Nakagawa ka pa ng isa pang pagkakasala. Ikaw, kung gusto niya kaming hatulan, maraming paraan na maaari niyang gawin. Patas, makatarungan. Ngayon ko lang nakita kung ano ang tinatawag na patas at makatarungan. Dalhin silang lahat. Hihintayin namin ang konseho ng mga elder na umabot sa isang desisyon at haharapin sila ng naaayon. Sa bilis ng pangyayari, agad silang nahuli. Dalhin sila palayo. Napalingon ito sa gilid. Nakatingin sa bagbog na si Sumo. Ipadala si Junior Brother Su sa ikalawang elder. Opo. Young Master Zuang, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapahirap sa iyo. Ang isa na tinatawag na Yang Kai, hindi ko siya papayagang makalusot ng madali. Hiniya niya ako ngayon, at kung hindi ko maipaghiganti ang kahihiyan na ito, kung gayon hindi ako karapat-dapat na tawaging isang lalaki. Alam mo ang dapat gawin. Young Master Zuang, ang insidente na ito ay lumala hanggang sa punto kung saan napansin na ng konseho ng mga elder. Hindi ako naniniwala na ngayon ang magandang panahon para gumawa ng anumang bagay na tulad nito. Maghintay na lang tayo hanggang sa gumawa ng desisyon ang mga elder bago gumawa ng anumang aksyon. Hindi ko lang ito mapapalampas. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko siya ng isang aral sa iyong ngalan upang malaman niya ang mga kahihinatnan ng pagtawid sa iyo. Huwag mo siyang patayin, gusto kong gawin ito sa sarili kong mga kamay. Gaya ng iyong nais. Ling Xiao Sect Prison. Senior Yang, humihingi ako ng paumanhin sa paghila sa iyo sa bagay na ito. Wala itong kinalaman sa iyo,
Kasalanan ko ang pagtalon ko ng ganoon. Hindi ko matitiis na makita ang sarili kong aso na kumakagat sa isa pang aso. Isang aso na kumakagat sa isa pang aso. Kaya ininsulto mo kami kasama nila. Kung gusto mong sabihin sa mas magandang paraan, ito ay magiging pag-aaway, ngunit kung sasabihin mo sa mas bastos na paraan, hindi ba't ito ay isang asong kumakagat sa kapwa-aso? Tama ka, ngunit huwag kang mag-alala, Senior Brother Yang. Hindi tayo pababayaan ni Young Master Su. Kailangan lang nating maghintay ng ilang oras hanggang sa mailigtas tayo ni Young Master Su. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan ng unang elder at ng pangalawang elder? May kinalaman ito sa ating sect leader. Oh, nakikinig ako. Tandaan noong sinabi sa iyo ni Young Master Su tungkol sa ating sect leader at sa kanyang dalawang disipulo. Pagkatapos nahulihin at ikulong ng sect leader ang kanyang pangalawang disipulo sa loob ng Kunlong Ravine, ang ating sect leader ay madalang nang magpakita sa iba. Hindi na rin siya masyadong nag-aasikaso ng mga gawain ng sekta, at sa mga nakalipas na taon, ang unang elder ang siyang kumikilos para sa kanya. Marahil ay matagal na panahon na at nagkaroon siya ng ambisyon, inisip na talaga ng unang elder ang kanyang sarili bilang sect leader. Hindi papayag ang pangalawang elder dito at naniniwala na ang unang elder ay lumampas na sa kanyang kapasidad ng maraming beses. Pagkatapos ng ilang panahon, natural na magkakasalungat sila sa isa't isa. Sa pag-aaway ng mga elder, kahit ang mga bata ay natural na magiging laban sa isa't isa. Ang alitan ni Nasumo at Wei Zuang ay malamang na nagsimula rito. Ito ay dahil lamang sa sinamantala ng unang elder ang pagkakataon ng mayroong kawalan ng kapangyarihan. Kung magpapakita ang sect leader, sino pa ang susunod sa kanya? Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa ating mga elder sa likod nila. Tayo, bilang mga kabataan, ay hindi maaaring gawin iyon kahit na hindi natin gusto ang paraan ng kanilang paggawa ng mga bagay. Hindi ba't iyon din ang iniisip mo? Ngunit hindi ko ito sasabihin ng malakas. Contribution Hall. Master, aking disipulo, naparito ka ba upang bisitahin ako ngayon? Anong pagkamagalang, ako ay natutuwa. Master, may masamang nangyari. Anong nangyari? Sinasabi mo na si Yang Kai ay umabot na sa ikatlong yugto ng Chi Refining Stage. At tinalo pa niya si Wei Zuang. Tama po, mukhang ang kanyang pagkakataon sa Mount Heifeng ay nakatulong ng malaki sa kanya noong nakaraang pagkakataon. Akalain mong kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, magagawa niya ng maayos. Ang bilis ng kanyang pagsasanay ay napakabilis. Master, mangyaring huwag kang masyadong maging excited at mag-isip kaagad ng paraan upang iligtas siya. Aking mahal na disipulo, bakit ka nagmamadali? Ako ba? Tama, napakakaba mo ngayon. Umaasa lamang ako na hindi siya papatayin ngayon na ang kanyang pagsasanay ay nagbunga ng ilang bunga. Napaka-pamilyar mo sa kanya. Hindi pamilyar, ngunit naobserbahan ko siya sa loob ng 2 taon. Master, alam mo na ako ay bahagi ng Shadow Hall. Ako ay responsable para sa lugar kung saan siya nakatira. Ngunit, kailangan mong mag-isip ng paraan upang iligtas siya, Master. Ngayon na nagkasala siya sa unang elder, hindi siya makakatakas dito nang walang tulong ng sinuman. Maaaring hindi siya tulungan ng pangalawang elder. Master, kailangan mong maging ang isang iyon. Aking mahal na disipulo, hindi nararapat para sa akin na makialam. Sa huli, ito ay sariling usapin ng Ling Xiao sect at ako ay isang tagapag-alaga lamang. Hindi magiging maganda kung ako ay makikialam. Kumunot ang mukha ni Zin. Oh my, please, my little treasure, please do not be so stubborn. Kahit na hindi ako makialam, ang pangalawang elder ay magkakaroon ng sarili niyang plano. Sa pagkakataong ito, si Yang Kai ay itinapon sa bilangguan dahil kay Sumo. Kung hindi siya tutulungan ng pangalawang elder, paano niya makukuha ang katapatan ng iba pagkatapos nito? Ngunit paano kung hindi dapat magkaroon ng paano kung Master, kung hindi mo siya tutulungan,
hindi ako makakapunta sa lugar na iyon kung saan nagtitipon ang Nine Yin. At ang kapangyarihan ng iyong disipulo ay mananatili sa yugtong ito magpakailanman, natatakot ako. Saan nanggaling iyon? Tumingin sa malayo si Zin. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Bakit hindi ka makakapunta doon kung hindi ko siya tutulungan? Dahil hindi mo alintana kung siya ay mabubuhay o hindi, kung gayon hindi mo kailangang alalahanin kung ako ay mabubuhay o hindi. Master, ikaw ay isang uri ng walang pusong tao na hindi nagmamalasakit sa iba. Tingnan mo itong matandang balat at buto, hindi ko na kaya ang ganitong pagsubok. Sanay siya sa yang elemental martial art, at ang yang chi sa kanyang katawan ay dalisay na walang kapantay. Yang elemental chi, gaano kadalisay, 5 beses na mas dalisay kaysa sa taong nahanap mo noong nakaraan. At sinubukan mo mismo. Oo, napaisip si Manager Meng. Kung ganoon, hindi siya dapat mapahamak. Patuloy siyang nag-iisip. Mahal kong disipulo, hindi mo ba siya gusto? Hindi ko siya gusto. Kung gayon, gusto mo ba siya? Hindi ko masasabing gusto ko siya, pero hindi ko siya kinasusuklaman. Very well. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin kapag naroon ka na, pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka mahuhulog sa kanya. Kung gayon lamang kita ililigtas. Ano ang sinasabi mo, Master? Hindi ko pa nga siya nakakausap. Hindi dahil tutul ako sa pag-ibig mo, pero walang sino man dito ang karapat-dapat sa pag-ibig na iyon. Balang araw, mararating mo ang isang taas kung saan walang sino man ang makakapantay. At pagkatapos, mabubuhay ka ng daan-daang taon. Kahit libu-libong taon. At ang taong mahal mo ay tatanda sa harap mo at mamamatay. Ayaw kong maranasan mo ang gayong sakit. Pero, Master, wala na siya. Sa pamilihan, paumanhin, makikiraan po. Ling Xiaosek, Senior Marshal Sister Su. Ano iyon? Knockout siyang Master Su, at ang kanyang mga tagasunod ay nahuli ng enforcement hall at ipinadala sa kulungan. Bumukas ang pinto. Anong nangyari? Ipaliwanag. At iyon ang pangkalahatang sitwasyon. Senior Marshal Sister Su, wala na siya. Ling Xiaosek Prison. Mahigit 2 oras na ang nakalipas, pero wala pa ring balita mula sa labas. Knockout si Su noong panahong iyon, iniisip ko kung gising na siya. May naglalakad sa labas ng kulungan. Sino sa inyo si Yang Kai? Ako, sumama ka sa akin. May gustong makita ka. Senior Brother Yang, huwag kang sumama sa kanila. Natatakot ako na may gagawin sila sa iyo. Hintayin na lang natin si Young Master Su na iligtas tayo. Pabayaan niyo siya. Sino mang humadlang sa amin ay ituturing na kaaway ng enforcement hall. Alam niyo ang kahihinatnan niyan. Huwag kang mag-alala, titingnan ko lang. Senior Brother Yang, mag-ingat ka. Hindi niyo alam ang sarili niyong lakas. Sumunod ang ating bida. Please come in. Siguradong pinadala siya ni Wei Zuang. Dapat akong magkusa at gumawa ng unang hakbang. Pagpasok nila sa loob, sinarado na ang pinto. May mabilis na palad ang paparating. Ito ang ating bida na binigyan agad ng isa ang sumando sa kanya. Napaupo na lang ito. How dare you? Napansin ang bida. Marami ang papasugod. Isa-isa niyo itong pinagbibigyan. Ngunit sa dami, sunod-sunod na rin ang tumatama sa kanya. Nang may maisip siya, nag-anda siya sa isang posisyon. Nagmalasanji ang ating bida. May humawak sa kanyang paa. Napansin niya ito. Malakas siyang hinahatak papahagis. Tumilapon siya sa paghagis nito. Ininda ng bida ang paghaji sa kanya. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.